Pwede din yan din naman. Yes po, yes sir. Okay. Number 1, City Soy of One True Love. That was, I think, yun yung breakthrough ko as an actor. That was directed by Direk Andoy Ranay, and that was with Luis de los Reyes. Second was The World Between Us. The World Between Us. Oh, and Mr. Alden Richards is here. Asia's multimedia star, Mr. Alden Richards. Much for joining us. Thank you, Thank you, Martin. Sasa. You are looking fabulous tonight. Ngayon naman, ipasa natin sa Kapuso Diamond Room. Thank you to our red carpet host. Eto na, nagwawala na ang comment section dahil kasama na natin sa wakas ang Asia's multimedia star and phenomenal box office king, Alden Richards. Yay, Alden! Congratulations sa premiere ng Stars on the Floor. Yes! At ikaw nga ang host na talagang lagi ring handa sa pagpasabog moves. Ang nagsulat niyan sigurado si Heidi Belen. Ayan, sabi Isa ko. sa mga writers na. Siya na nga ba? Yes. Oh, iba may, ano Yes. bang pasabog move mo? Isang sample ng pasabog move? Hindi ako nagsasample pag wala sa dance arena kasi, Tim. Ay, ganun ba? Saka medyo yung damit ko baka pumutok bigla. Hindi, but yes, anyways, it's been a while since I did a hosting show. I think, if I'm not mistaken, pero tama Battle of the Judges was my last. And I'm just so proud of Stars on the Floor. Yun nga, sinasabi ko sa mga interviews ko whenever I get the chance to talk about it is because first, it's an original concept of GMA. And it's very timely as well na sobrang boom ng social media. And most of the trends that we get from dancing comes from social media. So what a brilliant idea to come up with the show wherein you marry the celebrity world with the digital world. Because you have dancers from the digital world. Exactly, So our digital dance stars. And also because, as we said earlier when some of your co-stars came here, na lagi sinasabi ng tao na ang Pilipino napakagaling kumanta. Pero di na alam na napakagaling ding sumayaw Lahat. ng mga Pilipino. Lahat Iba yung soul. Yes, exactly. Diba? Exactly. And with this show, sobrang nakaka-proud lang how we are able to highlight the art of dancing and to tell different stories as well. Through dancing. Through dance. Indeed. Wow. So here's to more stories pagdating sa dance. Yes, diba? ganun siya kalalim. We were talking about Stars on the Floor, pero we wanna talk about you din. Ano Uy! yung most unforgettable moment mo bilang isang kapuso? Actually, when I signed my contract way back 2010, if I'm not mistaken, that was December 8, 2010. That was my most memorable day as a kapuso. Because since I signed that contract with GMA, I told myself, this is a start of a journey of a lifetime. Lifetime. So 75 years and beyond. Yes. Me naman, my most memorable Alden moment was when I saw him on the big screen in The Road. Yun, yes. Yun. That was 2011. Yeah. First, ko din yun. That was because of The Road, actually. That was the first time na nakapag-travel ako international. That was my first ever US trip. Andun ako. Andun ka nun, Tim? Yes. So, it was very memorable for me. Ang dami kong first with GMA. Super. Ang favorite ko with Alden, sabi mo nga kanina, Twin Academy. Ay, O, diba? wow! Yes, Totoy! Totoy pa. Pero ikaw naman, Twin Academy. anong most memorable role mo since we mentioned their memorable moments with you? Wow. As a GMA? Yes. Number 1, City Soy of One True Love. That was, I think, yun yung breakthrough ko as an actor. That was directed by Direk Andoy Ranay, and that was with Luis de los Reyes. Second was The World Between Us. The World Between Us, where I played Louis Asuncion, and I was with Jasmine Curtis and Tom Rodriguez. And of course, Tim, the one you mentioned, The Road talaga. Those are my top 3. Top 3 roles, yes, from GMA. Moving forward with your career, since you wanna stay with GMA 75 years and beyond, ano pa yung mga gusto mong magawang role sa GMA? Actually, gusto ko naman maging writer. Di ba, Miss Magpapalit Heidi? daw kayo ni Heidi. Oo, di ba, Miss Yun Heidi? na. Gusto ko rin maging writer. Ikaw naman daw magsusut ng Daryl Maat na barong. Kasi lahat na lang akala nila,
when you say roles lang on screen. May roles din naman off screen, di ba? And you just did the directorial, your directorial debut, di ba? You were telling me kanina. I did. I'm gonna be flying to Da Nang, Vietnam tomorrow for the international premiere of Out of Order. Sa Da Nang Film Festival. So, we're very excited. This is a partnership between Myriad Entertainment and Viva Films. As direct, Alden. Yes, it's my first directorial job as well. Director, actor, producer. Tatlo roles ko I'm dun. super curious, what was it like meeting Tom Cruise? Uy! Yun, di ba? It was an opportunity of a lifetime, you know. That moment made me realize why Tom Cruise is Tom Cruise. Why nga? Kasi how he is as a person, how he intently listens to someone he just met when they tell stories, how he treats the people around him, how he is as an actor, as a storyteller, as a producer, as a director, as a person in general. I mean, Tom Cruise is a legend and an icon. That's why I'm just so blessed to have met him during that time. Alden, you know, guess what? You're on your way there. Uy! Yes. Oh. And we are blessed to Yes. have an Alden Richards. Ito naman, si Miss Heidi naman. Hindi na sinulat yun. Ako nag-isip nun. Tama. Di ba? Nahiya lang ako. Naiyak ka. Yes, Ayun. thank you But, so much, Alden. Alden, through the years, has remained humble, you know, grounded and hardworking. Napakasarap katrabaho. What a joy on set. Makes everybody laugh. Puts jokes kahit na gano'n ka-late. Masayang-masaya pa rin. Kaya masaya lahat pag nandyan si Alden Richards. Yes, thank you po. Thank you so much. Yes. Thank you so much, Alden. Thank you so much, Thank Alden. you. And see you later Yes, inside. thank you, Tim. Yes. Thank you, Rain. Thank you so much. See you again See you guys. soon. Ito na nga. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, bago yung update sa kay Sir Alden na papunta ng Vietnam kanina noong aga mga kasambreros. So yung ganap kagabi ay dun nga sa 75th Diamond Anniversary ng GMA mga kasambreros. So sobrang humble ni Pops Alden, yung talagang nakita ko. So mamaya na yun. So ito muna no, nag-alala pala si Ma'am Catherine no sa kalagayan ni Sir Alden nung pumunta sa GMMSF. Ito mga kasambreros, agree ako dito. No, may mga times kasi ako na hindi nag-agree sa mga nakita kong mga vlog din, no. Salamat po, no. So, nag-alala kasi nga naalala ko rin yung mga times na nag-press con sila at saka sa premiere night mga kasambreros. Yung naalala niyo yung damit ni Sir Alden na lagyan ng konting dumi dun sa premiere night, yung nakaputi sila mga kasambreros. Grabing pahid ni Ma'am Catherine mga kasambreros. So ito mga action, meron pang isa, hindi naman kasi nawawala yung mga ganitong concern mga kasambreros. Wala silang amnesia. And yun nga no, bumibisita Sir Alden sa bahay nila. Nung interview niya kay Tito Boy no, sabi, ang tanong ba dito ni Tito Boy is parang formal ba yung pamamanhikan? Sabi nga, ginoke siya ni Tito Boy Abunda mga kasambreros. Tapos tumawa siya, tapos ang sagot niya dito is nakakadalaw siya, nakapunta sa bahay ni Kat. Kung gaano kadalas ay kapag may time daw mga kasambreros. So sariwang-sariwa. Although matagal na yung video na ito ni Sir Boy Abunda at saka ni Alden mga kasambreros. Sariwang-sariwa na pagkakasabi niya na nakapunta siya no, at saka formal siyang parang nakilala sa pamilya, ganun-ganun. So, and yun team panatag tayo dito mga kasambreros. So ito pa, yung sa press con nila mga kasambreros dito sa may sa October, no? October yun bago yung November mga kasambreros sa showing ng Hello Love Again. So, yung itong time na ito na, di ba may sabi ni Direk Cathy, may times na dapat hindi sila mag-uusap, di ba? Tapos mamaya daw, kumain na sila ng pagkain dalawa sabay mga kasambreros sa sahig. So alam mo yun, hindi kumapa nasa single stage ang dalawang ito mga kasambreros. Kasi nga they're doing their projects separately no, kasi nasa waiting season nga sila mga kasambreros. So hindi na bata si Ma'am Catherine, Sir Alden hindi rin. So mature na sila when it comes to a handling relationship. So kung mga commitment sila no, kagaya ng sa Guillermo Mendoza mga kasambreros ay patawarin na natin si Ma'am Kath kasi nung sa Lasalanieta Award no, hindi rin yata siya nakapunta mga kasambreros. And yun sa may Manila International Film Festival dun sa may Los Angeles, hindi rin sila nakapunta pareho ni Sir Alden nun. Parang sila Ma'am Ruby at saka si Ma'am Krista
Cristel, Ma'am Cristel at saka basta yung management lang ng Star Cinema ang nandun mga kasembreros, tsaka si Mark at saka si Marvin yung kasama nila sa Hello Love Again yung mga kasembreros ang nakapunta doon no, sa Manila International Film Festival na ginanap sa Los Angeles nung after pa nung nasunog yung nung na-move yun nasunog kasi yung Hollywood at that time mga kasembreros dahil nga dun sa pagmamock nila kay Lord no. So yun po no. So patawarin natin no, ang concern, ang pag-aalala ni Ma'am Catherine, hindi naman niya pwedeng isa publiko no. They are doing it in private mga kasembreros kasi nga hindi naman all the time isa sa publiko nila para pagpipiestahan na naman ng mga katinatics gaya natin. So yun po mga kasos no. So yan po, nag-alala si Ma'am Catherine. So hindi natin yan may kakaila mga kasembreros no. Caring na caring si Ma'am Catherine, especially sa mga taong naging part din ng kanyang buhay, especially no Sir Alden mga kasembreros. And then ito, so ito na nga kagabi ay si Pops Alden. Alam mo sobrang natutuwa talaga ako dito sa response ni Sir Alden kasi sobrang pogi niya dito no. Suot yan naman yung brooch mga kasembreros, yung ibon. Yung ibon na meron din si Ma'am Catherine mga kasembreros no. Yung parang ibon-ibon na part ng kanilang outfit mga kasembreros. So ito na sobrang kasi yung parang tanong sa kanya kagabi, parang tinawag siya, 'di ba? Introduction blah blah blah. Multimedia superstar, Asia's multimedia stars. Tapos pailing-iling pa siya na hindi. Di ba grabe yung kanyang humility talaga mga kasembreros. Kasama dito si Sir Tim Yap at saka si Ma'am Andrea Torres yata ito. So no, grabe no, talagang sobrang humble niya mga kasembreros. And yung mga kakulitan niya dito, sabi niya pag pinupuri siya, tapos sabi niya pinapasample daw siya kasi gagaling na sa parang lang ng world premiere ng Stars on the Floor. Sabi niya pasample daw, sabi niya hindi ako nag-sample pag wala sa Stars on the Floor sa arena. Sabing ganun. So sabi niya, tapos baka pumutok kayo. Sobrang kulit rin na Pops Alden dito. Halata pa na meron pa siyang sipon at saka ubo mga kasembreros Pero yun talagang go na go pa rin si Pops Alden mga kasembreros. So ito nga yung mga kuha yung pagdating niya, galing sa sakyan na sobrang elegante ang bilyonaryong ere mga kasembreros sa kanyang black suit mga kasembreros. So parang tawag dito, nagkakapalitan lang sila, alternate lang sila mga kasembreros. Si Ma'am Catherine Sir Alden nag-red dun sa Family Feud. Tapos yung suot naman ni Ma'am Catherine sa TCL, red din. Tapos ito black, tapos may black na naman si Ma'am Catherine na suot nung dito sa video nga mga kasembreros na nasa hagdan siya. So parang alam ko nag-uusap talaga ang dalawa ito mga kasembreros. So team panatag lamang po tayo. So si Ma'am Catherine may mga picture taking din siya doon sa may tapos ito nga yung nasa hagdan siya. Parang part ito ng nung pinakita ko nung nakaraan during sa Guillermo Mendoza kahapon na suot niya mga kasembreros. Ito pala yun na parang picture taking siya. Tapos yun nga si Donnie na parang inisyuhan nila na nag-antayan daw sa labas na Donnie at saka si Ma'am Catherine. So hindi po totoo yan mga kasembreros. May ibang ganap sila mga kasembreros no. Baka part nito ng kanyang endorsement mga kasembreros. Grabe ang booking ni Ma'am Catherine mga kasembreros, parang hindi na nauubos. So tapos may mga time ako doon na sobrang naawa ako kay Ma'am Catherine tungkol sa TCL yata niya yun, parang nakuwaan. So i-separate ko na ng vlog mga kasembreros. Nakuwaan na parang inaantok na siya, parang ganun mga kasembreros. So sobrang napagod na rin siguro si Ma'am Catherine, pero yun nga we respect naman their decision kasi syempre doktor ang tatay niya, si Mami Min naman sobrang caring din sa kanya na manager niya mga kasembreros no. So yun po. And then ito so yun nga si Pops Alden ay going Vietnam mga kasembreros ang aga ng kanyang flight. Posted by Sir RV Matibag itong kanyang passport mga kasembreros. So yun nga kasi magsisimula na yung Danang Festival mga kasi third Danang Festival sa Vietnam. Panalangin natin na manalo ang kahit na hindi manalo basta na-nominate lang mga kasembreros. Talagang grabe yung tawag dito yung blessing kay Pops Alden mga kasembreros kasi nga he's so kind and a cheerful giver masaya
na nagbibigay mga kasambreros. So yun po, no, talagang wag lang sosobrahan kasi baka maubos na naman ang kanyang timba. ang kanyang batsa mga kasambreros. So God bless at saka be the mercy and love of God ay sumakay Alden habang siya po ay nagbiyahe. No, protection and safety sa kanyang biyahe in Jesus name. So that's a quick prayer mga kasambreros. And then ito, next item natin mga kasambreros, yung isa sa mga fandom din ng Kath din mga kasambreros ay nag-post ng congratulations sa Hello Love Again for Worldwide Box Office Hit Award na yung picture nila nasa nasa papuntang LA mga kasambreros ito, no? Papuntang LA. So yun po mga kasambreros. So actually, that is it, no, sa ating Kath din items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is June 30, last day of the month, mga kasambreros, no? And today is Monday. So sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasambreros. Ang title, Two Are Better. Ecclesiastes 4:9-12. Two are better than one because they have a good reward for the labor. For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. Again, if two lie down together, they will keep warm. But how can one be warm alone? Though one may be overpowered by another, two can withstand him. And the threefold cord is not quickly broken. Ang verses na ito mga kasambreros, no, sinulat ng pinakamatalinong tao, Solomon or King Solomon mga kasambreros, ay sinasabi niya dito yung kahalagahan, no, yung value or great significance ng unity ng ng marami, ng dalawa versus isa, ng marami versus isa mga kasambreros. Parang sa isang lang yan parang sa isang walis tingting na yung isang piraso ay hindi siya makakagawa ng kanyang purpose sa buhay. However, kapag sila po ay marami, ay nakakagawa sila ng marami din mga kasambreros or nakaka-accomplish sila ng kanilang dapat gawin or dapat tapusin mga kasambreros. So yung ito dito ay nagbigay siya ng mga comparison, no, like sa cord, no, or sa dalawang magkaibigan, dalawang tao mga kasambreros. And then nagre-remind sa atin ng inherent strength at saka support na nanggagaling sa ating sa ating pamilya, sa ating kapatid, sa ating magulang, asawa, anak, and community in general. So this passage is not just about marriage or close friendships, but extends to all forms of meaningful human connection. So hindi lamang siya sa mag-asawa or sa magkapatid or sa isang pamilya or sa isang magkaibigan or dalawang magkaibigan mga kasambreros, pero sa lahat ng uri ng groups, organizations, society, and nation and the world as a whole mga kasambreros. So sasabi dito na two are better than one ay nagsiset ng pundasyon, no, ng kaalaman mga kasambreros or pangunawa, understanding sa kahalagahan ng collaboration at saka support mga kasambreros. Kung kaya yung dati, di ba, parang never na-achieve ng ABS-CBN at saka, although no, yung ABS-CBN talaga pag nag-ano ng pelikula ay talagang blockbuster din, no, lalo kapag tandem dati ay ang sila Piolo Pascual, no, sina Vice Ganda, Coco Martin, yung Kathniel pa dati. Pero nung si Ma'am Catherine at saka si Sir Alden na, di ba, 5 taon din yata silang naging number 1 noon no, bago ma-break ng Dongyan mga kasambreros, and then nabawi nila yung corona after nga nung Hello Love Again mga kasambreros. So dito natin nakita na yung collaboration at saka yung support ng networks, no. Isa lamang yung example mga kasambreros, and ang dami pa, no. Hindi na tayo lalayo sa ating pamilya kapag binigyan kayo ng task or may gagawin kayo sa loob ng bahay, for example weekend, tapos maglinis kayo, maglalaba, magluluto at saka mag-general cleaning, no.
So kapag ikaw lang mag-isa ay syempre nakakapagod at saka abutin ka ng buong araw. Minsan hindi pa natatapos mga kasembreros. Kapag ikaw maglinis ng cabinet pa lang or yung drawer o sa kusina or sa sala or kung anong gagawin mo dyan. So kapag ikaw lang mag-isa ay mapapagod ka at saka kulang ang oras. Pero kapag 10 kayo na magtutulungan dyan mga kasembreros isang araw, ay nako, baka kulang pa ang trabaho mga kasembreros kapag kayo ay masipag na magtatrabaho lahat mga kasembreros kung 10 kayo. So diba? So doon natin nakita yung kahalagahan talaga ng 2 or pa mas marami ay mas maganda, mas mainam, mas madali at mas madaming accomplishments mga kasembreros. So ang metaphor na ito, meron ditong kasi sa next verse natin, the subsequent lines, if either of them falls down, one can help the other up. So ito yung pag nahulog ka, may kukuha sa iyo at offer ng kamay mga kasembreros para ikaw ay may angat, no? Pero kapag ang tropa mo, ay nako, ba't tatanga-tanga kasi yun, parang gano'n, sorry po sa term, pero parang gano'n. Pero sa serious na pag-uusapan mga kasembreros or serious thing ay may tutulong sa'yo, no? May aangat sa'yo mga kasembreros kapag ikaw po ay nadadown. So the next significant phrase ay yung cord, no? Yung cord of 3 strands ay hindi madaling nabobroke or nabibreak mga kasembreros. Hindi siya pwedeng maputol. Yung isang strand ng kwerdas ay madali siya maputol, pero kapag marami ay madali mga kasembreros, or sa isang lubid, no? Kapag isang piraso lang yung strand na maliit ay pwedeng madaling maputol. Pero kapag marami at saka malaki ay hindi mga kasembreros. So ang metaphor na ito ay nag-emphasize ng kalakasan ng unity. So while 2 people can offer support to each other, adding a third, whether it be another person or God, creates an even stronger bond. So ganun mga kasembreros, kapag tayo lang, kunwari ako lang, although ako ay physically alone na nagtatrabaho, pero alam kong ang Diyos ay kasama natin, at saka syempre ang nanay ko, andyan yung mga kapatid ko mga kasembreros na hindi lang naman kahit na PWD yung isa, no? Yung isa naman ay lolo ko na, no? Parang hindi na sila nakakatulong, pero nandyan yung emotional na parang pag nakita ko sila masaya ako mga kasembreros. So parang ganun ba? So it's not just the physical strength that matters, but your emotional, no? Yung spiritual mga kasembreros, lalo na sa spiritual talaga na aspect natin. Hindi natin pwedeng sabihin na mag-isa tayo, because there is God, no? There is Jesus Christ mga kasembreros and His Holy Spirit that helps and strengthens us. So this accentuates the idea that relationships fortified by faith are resilient. So kapag ang relationships mga kasembreros na kunwari sa pamilya, no, sa loob ng family mga kasembreros, kapag merong pananampalataya ay resilient, stand up ulit, no, nakaka-bounce back mga kasembreros ang pamilya, ang magkakapatid, ang mag-asawa kapag merong problema. Ang theme of unity and mutual support echoed throughout the Bible. The relationships play a crucial role in personal growth as emphasized in Proverbs 27:17. So sabi nga dito na sa verse na ito mga kasembreros ay as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So kapag ikaw ay nahasa ng isang parang dalawa kayo naghahasaan mga kasembreros. So napakaganda po ng verse na ito actually. So in conclusion po ay nag-offer ng timeless wisdom at kahalagahan mga kasembreros ng companionship at saka community. Like yung mga bansa, di ba, hindi yung Pilipinas nag-aangkat ng produkto galing sa Malaysia, sa Thailand, sa Vietnam, sa China, and sa Amerika, we're befriended sa Amerika mga kasembreros, and so on. So kapag tayo na bansa, may hirapan tayo mga kasembreros. So dito natin nakikita na kapag maraming mga friends or country na kaibigan tayo mga kasembreros ay nagiging harmonious, at saka parang may ally ka mga kasembreros, allied, no, you're allied mga kasembreros. So yun po, no, sa ating trabaho, sa ating eskwelahan, sa ating family ay dapat napapalakas po ang unity, no, kasi we're being reminded ng Ecclesiastes 4:9-12 mga kasembreros na we have to support each other, we have to lift each other up so that we can have a better and more beneficial
more achievements mga kasombreros sa ating buhay, especially as a family. Kaya masaya actually, no? At saka masarap sa pakiramdam yung magkakapatid nagtutulungan, yung kamag-anak nagtutulungan, yung mag-asawa, and the family as a whole mga kasombreros. Alright? So kasi napapalakas tayo, no? Yun po yun mga kasombreros. So kung sa church, for example, pag nanghina ang isang kapatiran, ay meron nagpa-follow up mga kasombreros at tumutulong para makabangon ulit. Alright? So yun lamang po in the meantime, ha? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa at unity, strength and companionship mga kasombreros. In Jesus' name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasombreros, and paalam po. I love you.